yung topic natin dito, tampok dito yung pagtanggi ng Malacanang sa usap-usapang kudeta. Laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Eto, sabi dito, no, Daily Tribune. Malacanang Palace on Monday debunks rumors on kudeta against President Ferdinand Marcos Jr. after Malacanang Palace was seen to be well guarded on Sunday. Ayan, kasi tamang hinala daw sila, no? Bakit daw parang siguro iniisip nila bakit parang ang daming security, ang daming ganito, ang daming ganyan. Pero itinanggihan ng Malacanang. And I think I even heard pati si wala siya nababalitaan na kudeta na posibleng mangyari diyan sa si Secretary Gibo Chodoro. Eto, no? Ang sentro ng issue ay si President Ferdinand Marcos Jr. na ikukudeta. Paano gagawin ba? Ba't kukudeta? So itinatanggihan, walang problema dyan ha. Pinabulaan na yan ng Malacanang yung rumors o yung bali-balita na ikukudeta yung CPBBM. Okay? Layunin nitong pahupain ng takot at spekulasyon ng publiko kaya sila nag-announce. No? And kung may kudeta, tapos malalaman nyo mismo sa akin. May connection tayo dyan sa loob eh. Di ba, Boss Addictus? Dito, malinaw naman yung mensahe, di ba, ng palasyo. Walang basehan ang mga chismis ng coup laban kay PBBM. Mahalaga kasi ganitong pahayag, no, na pagka may rumors na ganyan na yung security ang pinag-uusapan, kapag lumalakas yung espekulasyon, no, maaari magdulot ng panic at political instability. Kaya, bam! Sinara agad. Di ba? Your Honor, Mr. Chair, meron po ba kayong nababalitaan na kudeta? Wala! Bam! Tapos! Hindi, tama lang din naman yon. Patayin agad. Di ba? Para wala nang usap-usapan. Kasi baka mamaya makakuha ng yan eh. No? Maka-accumulate ng sensasyon. Baka akala, isipin ng iba, pagkakataon to, di ba? So, sa kabuuan, ang mensahe ng palasyo, huwag agad maniniwala sa haka-haka kung wala namang konkretong basihan. So, pero, on the other hand, no, maari, meron nagtatangka magkudita, may nagpaplano sa labas, pero hindi pa yung nakakarating sa radar ng ating pamahalaan. Pero take note, syempre, may intel ang ating Pangulo. May pinakamalakas ang intel ng Pangulo pagdating sa information, 'di ba? Kasi may pondo tayo diyan. So, mas karapat dapat na maniwala tayo sa pamahalaan. Pag sinabi nilang wala silang nababalitaan, ibig sabihin wala silang nababalitaan. 'Yun. So, dun sa mga nag-aalala, no? Mga loyalista natin diyan. Wait lang, tsaka bakit sino nagsabi na si loyalista raw? Si Granada. Hindi loyalista si Granada, Pinklawan yun, 'di ba? Hindi naman siya loyalista. Pero syempre kakampi natin siya ngayon. And hindi naman natin siya naging kaaway. And nararamdaman ko naman na believe siya sa ating pamahalaan ngayon. Kaya nga, 'di ba? So pero yung to the extent na tawagin mo siyang loyalista, easy ka lang, Brad. May qualifications yung pagiging loyalista, ha? Kaya easy lang, easy. Easy. Oh, wag pamali-mali. Anyways, punta na tayo sa ating susunod na topic at syempre, bago tayo mag-proceed dun sa ating topic, batiin natin yung mga hindi pa natin nababati. Kagaya ni Boss Allen Valencia, si Ma'am Flores Bado, at syempre si Ma'am Lucy ng VMB family. Andiyan na rin yung Cereza Force family, nandyan din daw. O yan. Shoutout po sa lahat. Huwag na kayo mag-alala, ha? Boss Collins, huwag na mag-alala. Sabi na ng pamahalaan, wala tayong kudita, so
Awante kudita, that's very good. Walang kudita, very, very good. Oh. Si Ma'am Annalyn Ando sorry naman, Ma'am Annalyn Ando naman. I'm sorry, Ma'am Annalyn. Alam mo namang love ka namin. Most probably, hindi lang kita nakita, pero you know it. We love you. You know that, right? Pero hindi ko nakikita si Boss White Tiger no? At saka si Ate Tiger Rice. Oh. So, let's go. Proceed na tayo dun sa ating susunod na topic. At syempre, asa na? Eto. Sabi dito, no? Ito na yung ating pang-apat na tatalakayin. Syempre, shoutout sa lahat. Yun sa mga huli. Magandang gabi po. Maraming salamat no sa inyong pagtangkilik sa amin. Since pang-apat na to, ganun pa rin, ulitin ko ulit, no? Na of course, please do support our friends who are also hosting on a particular time dito sa channel na to ng ating kapatid na si Tolnyolo. Andiyan si Ma'am Admin Rich and of course our friend, Ma'am TPL3 and of course yours truly, Banat Boy. From time to time, binababa ng ating mga kaibigan yung mga channels namin dyan. So kung hindi naman po kalabisan sa inyo, no, na i-support po kami, maraming salamat po. Kung ayaw nyo po kaming i-support, mag-subscribe na lang din po kayo. Pareho lang yun. Kahit di nyo na kami suportahan. Kahit di nyo na po kami suportahan, basta mag-subscribe kayo at lagi nyo kaming panoorin, okay na, panalo na kami doon. So, ayan, proceed na tayo dito sa ating pang-apat na topic. Sabi dito, no? Dito, anong sabi ba rito? Itong sa ika-apat nating topic. Kulit mo ba? Oo nga eh. Ewan ko ba? Sa kape? Siguro, no? Kaya makulit tayo. Sabi rito. Itong dito sa ating pang-apat na topic, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. naman ang nakatutok sa epekto ng pagtaas ng presyo ng langis. Kaya isiling din kayo. Mamaya, yung mga kagatas, kung gusto nyo pagdebatihan natin yung katangahan nyo, pagdating dyan sa deregulation law, sa oil deregulation, pwede. Akyat kayo. May live tayo mamaya doon sa channel natin sa Banat Boy. Hoy, si Manang Marie, ikaw ba yan, Manang? Oo, bagong tayo. Wala tayong lights eh. No? Hindi tuloy natin maipagmalaki yung kapugian natin. Alam mo na, sabi ni Yusek Claire, ilaw lang ang nagdala eh. Wala tayong lights. Ito, sabi dito. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa publiko na hindi pababayaan ng gobyerno ang epekto sa bansa ng pagtaas ng presyo sa langis pagdating sa merkado. Nasa comment section ang... Nabasa ko pa yon. Sabi dito, and I quote, sabi ni PBBM, ang pagtaas ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado ay may direktang epekto sa ating ekonomiya. Apektado ang transportasyon, ang produksyon ng pagkain, at ang gastusin ng bawat pamilyang Pilipino. Hindi natin ito pababayaan. Kung nakita nyo, I think marami ng hakbang na ginawa ang ating contrary doon sa mga pinapakalat, no? Ng mga kagatas na kupal na pinamumunuan ng kabayo na best friend ni Boss Adictus Rex. No? Marami nang ginagawa. Yung excise tax, hindi totoo na walang epekto yon, na hindi yung makakatulong. Ang tangay. Pero pag gusto nyong pagdebatihan natin yan mamaya, akyat kayo mga kabatas. Kahit ikaw, libayan, akyat ka mamaya. Kung gusto mo, magbaba ka ng hagdan, akyatin kita. Yang pag-usapan natin yung oil deregulation law na sabi mo walang epekto. Kabayong lumulunok ng plema. Kabayo! Kabayo!
Bobo eh. Oh, ano sabi dito? Oh. So, si PBBM mismo, ang nagsasabing hindi ito pababayaan ng gobyerno. Kaya, relax lang kayo. 'Di ba? Kailan ba tayo binigo ng ating mahal na Pangulo? Nung sinabi niyang 20 pesos na bigas, pangarap ko yan. Hindi ko pangako, pero pangarap ko. Oh. Napahiya ba kayo? Yang Kamuning Bridge, nakita ko, pagod na kayo kakaakyat niyan. Nakaasa ba kayo? Oh. Yang mga magnanakaw, mahiya naman kayo. Gagawa ako ng investigator, mag-iimbestiga na body para imbestigahan kayo. Mahiya kayo, hayop kayo. May napakulong na ba? Oh, si Bong Revilla. Hindi. May si Diskaya nakakulong na. Oh. At marami pang susunod diyan, sigurado 'yan. Oh. Kaya easy lang. Ang pakinggan natin yung mismong pamahalaan. No? Si PBBM, hindi naman yan niya sasabihin kung ano yung gusto niyo marinig eh. Contrary dun sa sinasabi ng mga tukmol. Oh. Apektado talaga ang transportasyon, pagkain, gastusin ng pamilya. Ipinapakita lang talaga nito, no, na ang direktang epekto ng world oil prices sa bansa, hindi yan no? Hindi normal na nangyayari. Talagang may nagkaroon ng giyera. Yun yung problema. Pero huwag kayong mag-alala. Hindi tayo pababayaan. Ibinaba na, posible nang tanggalin o ibaba yung excise tax. Pumasa na. 'Di ba? Kanina, hindi ko alam kung yun nga ba yung balita na ang pagkakasabi, hindi na pinatagal yata ng Senate. Inabsorb na nila or kinopya na nila kung ano yung sinabi ng Kamara pagdating sa excise tax. 'Di ba? Tapos nagsimula ng nagpamudmod ng ayuda. Guys, yung 5,000 malaking bagay na 'yan, no? Kung ang full tank mo lagi sa loob ng isang buwan may particular na halaga, hindi naman shoulder ng pamahalaan yung buwanan mo kasi kumikita ka naman eh. Ang gagawin ng pamahalaan, ibababa yung excise tax or temporaring ipapahinto. Tapos yung bibigyan pa yung ating mga nabubuhay, ang kinabubuhay ay yung pagpapasada. Bibigyan ng mga ayuda kagaya ng tricycle driver, bus driver, 'di ba? Yung mga kukonsumo ng gasolina. Gayun din, yung mga magsasaka pagdating sa agrikultura, binigyan na rin. Kaya maraming ginagawa yung ating pamahalaan at malaking tulong yun. Kung ang itataas is 10 piso kada litro, yung excise tax, bawi na agad tayo doon. Kung tatanggalin yun. Kung 10% eh. 'Di ba? Hindi naman bawi, malaking bagay na. Plus bibigyan ka pa ng ayuda na i-divide mo. Kada litro. Kung isang araw ilang litro ka, nakaka full tank ka. Ilang litro yung full tank mo. So 60. So 60 times 10 sa 10 araw may tulong ka na aabot ng 50 pesos. 'Di ba? Ang laking bagay, no. Kung gusto mong gamitin ng yung ayuda sa iyo, gamitin mo na pang-araw na 20 pesos ang idagdag mo kada litro pang araw-araw, tatagal pa rin ng 2 buwan sa tingin ko. Hindi ko na rough math na lang. Hindi ba malaking tulong 'yun? Pero kayo panay ang atungal ng mga lalo na tong si Kabayo, walang yan to. Kabayo! Masyadong minamalit, wala daw ginagawa yung ating mahal na Pangulo. Sira ulo rin eh. Buti pa sa Pilipinas may mga ayuda. Dito nga, nagugulat na lang kami sa everyday price hike. Oo nga eh. Tapos isa pang sabi ni PBBM, yung pamasahe. Na-approban na yung pagtaas ng pamasahe.
O yan, parusa sa inyo yan. Pero, tinanggal na. Sinabi ni BBBM, tatanggalin ko yan, sabi. Nagulat kayo? Nagulat siya. Katabi ko yung anak ko eh, ayun, nagulat. Oo, BFF ni Boss Adictus yun eh. Tropa sila eh. Oh, 'di ba? Ang laki talaga na naitutulong. Kaya easy na lang kayo, pinabayaan ba kayo? Hindi tayo pinababayaan. Huwag kayong nagpapaniwala kay kabayo. Kabayo. Oh, sabi rito, 'di ba? Sinabi na ni PBBM kaya easy na lang kayo. Sa pahayag na ito, kinikilala ni Pangulong Marcos Jr. na ang pagtaas ng presyo ng langis ay direktang tumatama sa pang-araw-araw na buhay ng mga Pilipino. Hindi lang ito usapin ng gasolina, kundi pati ng pagkain, pamasahe, gastusin ng bawat pamilya at lahat yan pinrovide na ng solusyon. Nagbigay na ng tulong ang ating pamahalaan. No? Ngayon, ang problema na lang, yung tama yung pakikinggan. Yung tamang nagsasabi ng balita. Huwag si Atty. Libagin, sabi ni Kabayo! Ni Ma'am Marie. Kabayo! Oh, na hindi daw siya DDS, pero alam naman natin na siya ay DDS. Utak luga, DDS tanga-tanga. Kakulango. Tanggap, luga, luga, DDS, DDS. Dating yung white karton, dating yung white karton. Duterte, Duterte. Tanggap, luga, luga, DDS, DDS.
Mangga